Para makuha ang kanyang panig, hinanap ng resibo si James, ang lalaking kasama ng menor de edad na si Luna sa sex video. Siya ang itinuturo ng ina ng biktima na nasa likod ng pagpapakalat nito. Nang matunto ng kanyang bahay, humarap ang ina ni James at ayon sa kanya wala raw ang kanyang anak. Labis din daw silang naapektuhan sa pagkalat ng sex video. Parang haka-haka lang, tapos pinagbintangan na nila na nag-post yung anak ko. Isa meron siyang mga shared, may mga post siya na yung about sa pakamatay. Siguro dahil siguro sa mga chat-chat siguro nung nanay nung babae. Sa ngayon ay hindi pa raw makakapagbigay ng panig si James. Mga rumors lang po kasi yung lumabas na yan, hindi po talaga yan siya. Kasi ilang beses ko tinatanong yung mga anak ko, natin niya, wala akong mama, wala talaga akong kinakalat ng mga ganyang video na yan. Hindi naman natin alam ang katotohanan kung yung anak ko ba talaga nagpakalat ng video o kung yung anak ko ba talaga yung nasa video. Ang pagkalat ng pribadong video ni Luna, nagdulot din ng matinding stress para kay Bernadette. Nagigilty po ako bilang ina kasi nagtrabaho po ako sa maraming lugar tapos sana po kasama ko po yung anak ko para po hindi nangyari sa kanya yun. Lahat ng mga ginawa mo sa anak ko, yung pambababoy mo. Pinaniwala niya po ko na ulti nga daw po halik, hindi niya po magagawa sa anak ko. Sana humingi ka na lang ng sorry sa amin. Maging si Luna, nakararanas na ng matinding depresyon dahil sa pangyayari. Gusto ko na lang pusaktan sarili ko para matapos na lahat. Sobrang pagod na po kasi ako, pati po yung si mami po. Sana makulong siya kasi hinayaan lang niya ako. Pero hindi pinanghihinaan ng loob si Bernadette. Desidido raw siyang panagutin ang dating karelasyon ng kanyang anak. Kaya November 28, kasama ang resibo, nagtungo ang mag-ina sa Pasig Police Station. Isang taon mula nang maganap ang krimen, formal nang maghahain ng demanda ngayon ang complainant dito po sa investigation section ng Pasig City Police Station. So sa investigation po namin dito sa yun nga po at nakita naman po natin ano yung kumakalat na video. Talaga namang hindi ka aya-aya. Kaya nararapat na masampa ng kaukulang demanda itong suspect. Pwede po siya makasuhan po ng RA 9995 o yung Anti-Photo and Videoism Act at dun sa ginawa niya panggagahasa dun sa minor de edad. Is 14 years old lang siya during that time, pwede po siyang makasuhan ng RA 11648 o yung bagong batas natin, stronger penalty sa kasong rape and child exploitation po. So, nakipag-coordinate na po kami siya sa Anti-Cybercrime Unit para po sa agarang pagkakamura nitong sexual video na kumakalat ng ating biktima. Sa payo ng mga otoridad, inilapit si Luna sa National Center for Mental Health para magsagawa ng intervention sa dalaga. Para kay Bernadette, hindi raw siya titigil hanggang makamit ng kanyang anak ang hustisya. Sabi ko, suportahan po namin siya. Kahit po na ano pong sabihin ng ibang tao, gagawin po namin yung lahat ng paraan. Sa kabila ng matinding pinagdaraanan, harapin daw ni Luna ang mga pagsubok at ibabangon ng sarili sa tulong ng kanyang mga magulang. Ipapangako po na kapag tapos ako ng pag-aaral ko. Kahit ganito yung nangyari sa akin, kahit dadalhin ko to hanggang sa pagtanda ko, makakapagtapos ako. Tsaka ako naman po yung tutulong sa inyo. Ang pagmamay-ari at pagkakalat ng sex video ng sinuman ay mahigpit na ipinagbabawal. May karampatang parusa ang mapatunayang gumagawa nito ayon sa Anti-Photo and Voyeurism Act. Malayo pa ang aabutin ng laban ng mag-inang Luna at Bernadette. Pero ang mahalagay, mapanagot ang dapat managot at may mga ahensya ng tumutulong kay Luna para manumbalik ang kanyang tiwala at pagmamahal sa sarili. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel